Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong mga naglalabasang hong mga AI, mga deepfake video. Ha? Alam naman ho natin mga kababayan, mga kanalis, ha? Isa na rin ho sa nabiktima ho itong si Pangulong Bongbong Marcos, ha? About ho dyan sa mga deepfake video. Ha? Naalala ninyo mga kababayan nung may pinalabas hong pulburon video, ha? Itong si Maharlika, ha? At itong si Manay Roque. Ay, Manay Roque, si Mr. Roque. Ha? Nung nasa ibang bansa ho sila, nung nandiyan ho sila sa ano bang bansa yan? Amerika or Canada? Doon sa unang pinalabas ho yung yung video. Oh, ay kasi kung ano-ano na nga ginagawang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ha? O ngayon ito mga kababayan, ito hong si Idol, Senador Rapi Tulfo, ay may ginawa hong pahayag at sinita. Ito hong Meta, ha? Or Facebook, ha? Basahin ho natin ito. Tila nagngit-ngit sa galit si Rapi Tulfo, sinita ang Meta sa tinaguriang tubig video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron ho kasing video nung nakaraan na ipinalabas ho ng isang netizen sa ibang bansa na tinaguriang tubig video raw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi lang ho pinansin ng netizen kasi halata namang fake. Halata namang AI. Patuloy natin. Nagingit sa galit si Senador Rapi Tulfo matapos niyang kastiguhin ang Meta Platforms Incorporated dahil sa umano'y mabagal na pagtanggal sa anyay deepfake video na ginamit umano para siraan si Pangulong Marcos Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, kinumpronta ni Tulfo ang mga opisyal ng Meta kaugnay sa naturang video na kumakalat sa social media mula pa noong February 1. Ayon sa senador, malinaw na peke at manipula ang content. Ngunit nananatili na rin ito sa online sa kabila ng mga ulat at reklamo. Everybody knows that's a lie. That's a deepfake post. And you know that. And why are you not taking it down? So you need fact check? Question mark. For crying out loud. God damn. Gate ni Tulfo. Alam ng lahat na kasinungalingan yan at deepfake. At alam nyo yan na bakit hindi pa ninyo tinatanggal. Kailangan pa ba i-fact check? Dagdag pa niya. Our president is being disrespected here. Paliwanag naman ng kinatawan ng Meta na dumaraan pa raw sa proseso ang pagtanggal ng video. Ngunit hindi ito tinanggap ni Tulfo. In process? Question mark. Why not take it down immediate? That a bullshit. Mariin niyang tugon. I'm not gonna buy it. You know for a fact that is a lie, that a fake news. Shame on you, dagdag pa niya. Sa gitna ng mainit na palitan, sinabi ni DICT, Secretary Henry Aguda, na mabilis nang umaksyon ang Meta at tinanggal ang naturang content. Gayunman, iginit ni Tulfo na may mga kopya at link pa umanong lumulutang sa Facebook. Kasi nasalin-salin na nga eh. Kalaunan, tiniyak ng Meta na natanggal na ang lahat ng kaugnay na link at URL ng tubig video matapos ma-report ng pamahalaan. Hindi pa rin agad na kontento ang senador at hiniling na mas mabilisan pa ang mga social media platform ang pagtugon sa disinformation at deepfake, lalo na kung tumatama ito sa dignidad ng Pangulo at sa tiwala ng publiko. Sa huli,
Pinasalamatan ni Tulfo ang mga opisyal na tumugon sa humingi rin ng paumanhin ang kanya naging emosyonal na pananalita sa pagdinig. Ayun ho, ayun. Nagngit-ngit sa galit si Rapi Tulfo, sinita ang meta sa tubig video ni Marcos Jr. Kasi mga kababayan, sino naman tangang maniniwala na totoo yan? Hindi lang ho masyado nag-viral, hindi lang ho masyado nag-trending yun kasi, pero marami rin nakita kasi, alata namang napaka-peke naman ng video na yon. Kasi nga mga kababayan, to si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ho alam ng kabilang grupo kung paano nila kakalad ka rin ito si Pangulong Bongbong sa kahiyan. Wala silang may paratang Pulburon video, walang effect. Hindi naniwala ang taong bayan. Mga DDS lang naniniwala dyan. Habang ginagawa nila yon, yung pulburon video na yon, nagrarally sila. Titignan nila kung may effect sa tao. Wala. DDS lang yung mga nagrally. Ito, yung tubig video ni Pangulong Bongbong Marcos daw, puno. Wala rin. Hindi rin nag-viral, hindi rin nag-trending. Lahat na ho kasi ng ginagawang, wala kasi, kay Pangulong Bongbong Marcos kasi mga kababayan, wala kasing bahid ho na korupsyon sa kanya. Although sa mga sa baba niya meron, pero sa kanya mismo wala. Kaya gusto nila, ito'y kalagkarin na lang sa mga kababuyan, kahiyan. Bago sa kasakalit tumamba, maglabasan yung tao at mag-end sa people power. Kasi ganun ginagawa nila Gagawa sila ng kababuyan, gagawa ho sila ng kahihiyan, skandal ni PBBM na peke, tapos mga ilang linggo, tsaka sila magpaparali. Titignan nila kung may effect sa tao. Doon nila kinukuha. About ko dyan mga kababayan, ito hong si OG Diaz, ay meron hong shiner nung nakaraan sa kanyang social media account. Kaso nabura ng Meta. Dinara ho ng Meta. Yun ay pinabubura ni Pangulong ni Idol Senador Rapi Tulfo. Sabi niya, di bulgar mo. Ito yung gumawa ng deepfake na video scandal kay PBBM. I don't know what to do. Nasa panganib daw ang buhay niya. Nasa panganib daw yung buhay nung gumawa ng deepfake video ni PBBM. Di ibulgar mo na kung sino ang nag-utos at nagbayad sa'yo para gawin yun. Yun daw gumawa ng ito rin gumagawa ng mga fake video ni PBBM. Yung gumawa raw ng tubig video ni Pangulong Bongbong Marcos na tinutukoy ho ni Senador Rapi Tulfo doon sa Senado nung nakaraan. Ito raw yung gumawa. Ito raw ho yung gumawa, mga kababayan. Basahin nga natin ito. Basta nasa eksena si Ito ho, mga kababayan. Ito ho yung lalaki na tinutukoy ni OG Diaz na nasa panganib daw ang buhay at ito yung gumagawa rin ng mga deepfake video ni Pangulong Bongbong Marcos, pati ho yung tubig video ni Pangulong Bongbong Marcos, ito raw ho yun. At nasa panganib daw ang buhay niya. Kaya raw mas maganda kung talagang siya ang gumawa nun, ituro niyo na kung sino mga nag-utos. Pakinggan natin to. Ano bang credentials mo? Do you specialize in digital manipulation? Do you have a credential for forensic document examiner? Kasi kung meron, by all means, pwede mo sabihin deepfake yun or AI generated. Pero wala Wala kang credential na ganun. Wala kang karapatan na sabihin na deepfake yun. Kasi wala kang credentials to say such things. Sino mo mga kababayan? Minsan ho, mga kababayan, ang isang tao sa sobrang talino nagmumukha ng bobo, tanga. Ito raw si OG Diaz, wala raw kredibilidad, no? Wala raw karapatan
no? Or wala siyang kakayahan or wala siyang kumbaga wala siya sa mundo na yung tubig video raw na inalabas nito ay deepfake video daw 'yon. Ibig sabihin mga kababayan, lumalabas lahat ho ng makikita ho natin, lahat ho nating makikita na video sa Facebook na alam nating deepfake video kahit hindi mo na pa-examine sa forensic expert, wala tayong karapatan sabing AI or deepfake video. Wala tayong karapatan, kinakailangan pag may nakita ka sa Facebook, hindi AI to. Hindi deepfake video to. Wala akong karapatan. Wala akong karapatan kasi wala ako sa mundo ng pag-i-examine ng mga AI deepfake video eh. Isa lang akong waiter. Wala akong karapatan. Hindi hindi deepfake video. Arantanga. Alam mo, nagiging big deal lang 'yan. Nagiging big deal lang 'yan na ayaw niyong aminin na deepfake video yan kasi ang sangkot si Pangulong Bongbong Marcos, isang presidente. Diba? Pero kung yung taong yan hindi presidente, simple lang. Kahit kayo sasabihin nyo, AI yan eh. Diba? Gusto nyo talagang i-seek in sa utak ng mamamayang Pilipino, i-insist sa utak ng mamamayang Pilipino na hindi AI, hindi deepfake yan tubig video na yan. Kasi nga, ang goal nyo rito, siraan si Pangulong Bongbong Marcos, at yung mga sumusuporta sa kanya, hindi magtiwala sa kanya, mababuyan sa kanya, at mawala ang tiwala, suporta, at maglabasan sa lansangan, at mag-rally na, at mag-end sa people power na. Diba yun ang mga goal niyo? Tuloy natin. However, ako meron. Meron akong credential as forensic document examiner kasi yan ang trabaho ko dito. Sa isang bangko at a law firm. I'm a forensic document examiner. Iyon ang problema. Ikaw pala ang may kakayahan, ikaw pa yung tanga. ikaw pala yung may kakayahan, dapat, alam mo sa sarili mo, na inilabas mo, deepfake AI video. Ikaw pala ang may kakayahan, ikaw pa tong tanga. Isipin mo, ikaw pala ang may kredibilidad na malaman ng isang video, AR or deepfake. Pero ikaw ang nagtatanga-tangahan. Si OGDS naman, walang kakayahan, wala siyang kumbaga wala siya sa mundo na ginagalaw mo na masabi AR deepfake to na i-examine. Pero si OG Diaz, mas alam pa kaysa sa'yo. Tanga. Alam mo, kahit may kakayahan ka na masabi ang video, deepfake or AI video, kung goal nyo naman siraan si Pangulong Bongbong Marcos, kahit may alam ka, kahit deepfake at AI video yan, sasabihin mo totoo yan. Di ba? Walang pagkakaiba yan sa isang pulis na makakaliwa ang gawain na mga napapanood natin sa balita. Na kahit ang trabaho nila to serve and protect, ang ginagawa ay hindi mga magagandang gawain. Parang ganyan lang yun, tanga. Ibig sabihin ba, porket may alam ka, dapat pagkatiwalaan ka na namin? Ganun ba ibig mo sabihin? Lalo na kung kampi ka sa mga DD shit at ayaw mo sa Administrasyong Marcos. Yan ang panghahawakan namin para masabi namin totoo yung inilabas ninyo. May karapatan ka. May karapatan ka nga. Ang tanong, nagsasabi ka ba ng totoo? May kalbo ka pa naman. Sabi daw, pagkakalbo. Sabi lang ha, hindi raw nilalat. Pagkalbo raw, walang matinong magaling. Walang matinong magawain eh. Tuloy natin. Dito. Yan ang trabaho ko dito sa Amerika. Alam nyo ba kung gaano kadilim nung video na yon, yung original? It was not AI generated. Nor manipulated? No. In-enhance namin yon para makita ang pagmumukha ng adik yung presidente. Di ba? In-enhance daw na, wala kang karapatan. in-enhance daw nila yon. Sabi mo, kahit ngayon, pwede ko sabihin ako si Batman eh.
Tapos yung ganung way pa lang ng pananalita mo na addict yung presidente, isa lang ibig sabihin nun. Ayaw mo sa kanya. Maniniwala pa ako, maayos yung pananalita mo, hindi ka anti-Marcos, hindi ka fraud Duterte, talagang nasa gitna ka lang, maniwala pa ako. Pero yung the way pa lang ng ganitong pananalita mo, halatang pinalabas niyo yung video niyo para ang tao maliwanagan, hindi para masiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Yung way pa lang ng ganung pananalita mo. Yung ganung way pa lang. Kasi, kung talagang ang gusto mo, masabi lang ang katotohanan, mapakita ang katotohanan dahil doon sa video yun, hindi ka anti-Marcos. Gusto mo lang talaga yung katotohanan, hindi ka magsasalita ng gano'n. Doon pa lang, na-analyze ka na eh. Tanga mo eh. Pero kung ang pananalita mo ganito, wala po akong hindi po ako anti-Marcos, hindi po ako fraud Duterte. Gusto ko lang po rito masabi sa inyo ang katotohanan, talagang totoo po itong video ito. Wala po akong galit sa administrasyon. Baka maniwala pa ako. Baka mag-alinlangan pa ako. Hindi. Yung ganitong klaseng pananalita mo, addict yung presidente, yung pa lang, meron ng dahilan para gawan nyo ng peking video si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ayaw nyo sa kanya. Galit kayo sa kanya. Diba? Tuloy natin. Sabihin, deepfake yun kasi wala kang credentials. Ano ka ba? Hindi yan pwedeng magngangaw-ngaw ka lang na sasabihin mo na deepfake yun porket nakita mo ang still images ng video at saka yung video mismo, wala kang karapatan. Ay, oo, deepfake to kasi wala kang karapatan, wala kang credentials. Wala raw credentials. Wala raw credentials si Mr. OG Diaz na masabing deepfake video yung kay Pangulong Bongbong Marcos na tubig video na nilabas nila. Ano pagkakaiba niyan doon sa mga pag nag-Facebook ka? No? Pag nagpe-Facebook ka, talagang makikita mo may mga AI video, deepfake video. Ano pagkakaiba niyan doon? Parehas lang. Nagiging big deal nga lang kasi si President Bongbong Marcos yung nandun. Baka ultimo mga DDS na follower ni Digong, alam nilang peke yan eh. Di ba? At saka, bakit ba gusto nyo pag may nalabas kayo mga peking video, gusto nyo pansinin kayo ng mag-asawa, si Pangulong Bongbong Marcos at Epilisa Marcos? At ito pa nakapagtaka, pinagmamalaki niya. Nasa ibang bansa sila. May kredibilidad daw sila na masabi na yung nilabas daw nila totoong video. Hindi ko ba yung nagtataka? Yung pulburon di umano na peke, pulburon video na peke ni Pangulong Bongbong Marcos, inilabas sa ibang bansa. Sino naglabas? Si Maharlika. Nasaan siya? Nasa Amerika. Bakit yung ganitong video ang naglabas din taga-Amerika? Wala rin sa Pilipinas. Bakit puro ang naglalabas, puro nasa ibang bansa? Bakit walang naglalabas dito? Para hindi kayo mahabol sa kaso. Kaya nakapansin? Kaya hindi nyo nakapansin? Sa pool na. Hindi nyo nakapansin? Inilabas yung video na pulburon video ni PBBM na peke. Nando doon siya, ibang bansa. Ito nasa ibang bansa din. Bakit wala naglalabas sa taga-Pilipinas? Diba? Tuloy natin. Di yan pwedeng magngangaw ka lang. Kaya nga, sinasabi namin, nakasuhan na kami para malaman ng buong tao kung totoo ba yun o hindi. Ito yung problema. Ito yung problema sa mga kampo nila Digong eh. Tulad ni Maharlika eh. Naglabas ng peking pulburon video ni PBBM. Ang gusto niya, pansinin siya, idemanda sila. At kapag hindi sila demanda, ibig sabihin totoo. Ito, naglabas ng tubig video na deepfake AI video. Ang hamon nila, idemanda sila ni PBBM at ni Epilisa Marcos. Yun ang hamon. Ibig sabihin, maglalabas kayo ng ganyan, ang gusto nyo, pansinin kayo. At kapag di kayo pinansin, di kayo dinimanda, ibig sabihin, totoo. Naloko na. Putik lang, wag lalabas-labas kayo ng mga peking video. Ang gusto nyo, pansinin kayo. Isipin nyo na lang mga kababayan. Nasa Amerika to. Si Pangulong Bongbong Marcos nandito. Paano aandar ang kaso? Bakit hindi na lang muna kayo umuwi? Dito nyo nilabas. Diba?
Dito nyo nilabas. Bakit dyan kayo naglalabas? Si Marley ka dyan naglabas sa Amerika. Ikaw dyan ka din naglabas sa Amerika. Bakit puro taga-Amerika na Pilipino ang naglalabas ng mga ganyan? Ha? At isipin nyo, mga kababayan, kung magdidemanda si Pangulong Bongbong Marcos, pupunta dyan, o dito. Siyempre, ano yan, pipick upin ng mga media yan. Isipin nyo, sisikat kayo. Naglabas na kayo ng deepfake video, mga AI video, sisikat pa kayo, magagamit pa yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, ito lang, pinakikinggan kita, hanggang ngayon, di ko alam pangalan ko, sino ka? Tari natin. Ilang beses na namin yung hinahamon. May ginawa bang administrasyon? Wala, di ba? Kasi alam nating lahat kung bakit wala silang i-make sa nirelease namin na video. Parang tanga, no? Ito yung literal na tanga. Naglabas ng faking video, AI video. Matagal na raw nila hinahamon ng administrasyon na idemanda sila. Ayaw sila pansinin. Kasi, alam daw, totoo yung video. Isipin mo, lahat na lang ng tao maglalabas ng AI deepfake video ni Pangulong Bongbong Marcos. Putik, papansinin ng administrasyon, ididemanda kayo lahat. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tambay? Ano yun? Vlogger? Ano yun? Artista na bigla na lang kayo papansinin? Uy, Brad, i-label mo yung sarili mo, presidente ng Pilipinas. Brad, presidente ng Pilipinas yan. Buti sana kung ang naglabas, halimbawa, artista, pwede pa habulin yan kasi talagang may kilalang pangalan yan. Oh, politiko, especially nandito sa Pilipinas, politiko, artista, kung sino. Sino ba 'to? Sino ba ito? At pag naglabas ng deepfake video, AI video, ipapansinin ng administrasyon. Ibig sabihin po, problemahin ka ni PBBM. Ganun ang gusto mo mangyari. Ibig sabihin, ang gusto mo, papansinin ka ng administrasyon. Iintindihin nila yung feelings mo. Ganun. Sino ba ito? Binabanatan mo si OG-DS, hindi mo, dapat ka magpasalamat ka kay OG-DS. Alam mo kung bakit? Napansin ka pa. Kung hindi ka pa na-share ni OG-DS, baka hindi kita pinansin. Baka hindi ko pa pinansin to. Baka pagkamalan ko lang kung sinong tambay ito sa Amerika. Pinost lang ni OG-DS, kaya ko pinansin eh. Pero, totohanan, real talk, sino to? Who you? Oh my goodness. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.